Naririnig niyo po? Hindi naman yata ako nakamute. Naka-on naman po ako. Maliwanag po ba? Maliwanag po. Hallelujah. Shalom, shalom. Ating mga kapatid sa pananampalataya. Ito naman po inyong kapatid ni Sir Roland na muli ay binibigyan kong pagkakataon ng ating rabay na makapangaral muli ng kanyang salita. Kaya kung kayo po'y nakahanda na, bagamat medyo tanghagi na sa bansang Pilipinas, tandaan po ninyo, hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi masigit na nangangailangan tayo ng mga salita ng Ama na siyang nagmumula sa kanyang mga bibig para ito'y maging pagkain ng ating mga kaluluwa. Kaya kung kayo po'y nakahanda na, ang lagi nating sinasabi, ang maikling lapis ay mas mainam kaysa sa mahabang memorya. Now, alam po ninyo na ang aral ay hinihingi ko sa ating rabay every Sabat po. Dumarating yung punto na magmula Sabado hanggang Thursday ay wala pong dumarating. Biyernes na ng umaga, wala pa. Pag malapit ng Biyernes ng hapon, saka lamang po siya magbibigay. Pero ito pong aral po natin ay ibinigay po niya ng advance. Sabado pa lang, ibinigay na niya yung pamagat. Now, hindi ko alam kung bakit napakaaga niyang ibinigay. May mga pagkakataon na sometimes hindi natin naunawaan kung anong ibig sabihin ng ating rabay. At iniisip ko rin kung paano ko siya ipapaliwanag. Pero sa katotohanan po, ang rabay ang magbibigay ng kanyang aral, ang rabay din ang magbibigay ng kanyang mga pagpapaliwanag. Kaya kung kayo pinakahanda na talasasin po natin ang kwento ng rabay. At muli, kung maapakan po inyong mga paa, sabihin po natin na outs, huwag po kayong magtampo doon sa mga pastor po ninyo o mga mangangaral na nagbibigay ng aral dahil kami po ay naapakan muna ang mga paa bago kayo. Ang pamagat po ng ating aral ay save yourself some trouble. Sabi mo, iligtas daw po natin ang ating sarili sa kaguluhan. Now, anong ibig niyang sabihin? Ang ibig sabihin ng rabay may mga pagkakataon, kung hindi lahat, o karamihan sa mga pagkakataon, tayo daw ang naghahanap ng kaguluhan at mga suliranin sa ating buhay. Tayo daw ang may gawa. Na kung titingnan natin mabuti, liliimin natin mabuti kung saan nagsimula yung mga problema na naranasan natin, tayo nga ang may gawa. At muli, sa aral kong ito, pinapaalalahanan tayo ng rabay kung paano natin titignan ang buhay natin habang hinihintay natin ang pagdating ng ating rabay. Dahil ang ating rabay mismo ang nagsabi. Dito sabi niya sa aklat ni John, John chapter 14 verse 1. Simulan natin ang kwento. Isulat ninyo yung mga talata para inyo pong balikan uli. Dahil alam ko, kung ang aking paa ay naapakan, sa araw na ito, muling aapakan na naman niya. Kaya kung maapakan ang mga paa ninyo, abay mga kapatid ko, matuwa kayo. Dahil ibig sabihin, naaalala pa ng rabay na itama ang ating mga pagkakamali. Matakot tayo pag wala na tayong nararamdamang kurot sa ating mga puso. Ibig sabihin, tumigas na parang bakal. Yun ang nakakatakot. Now, sabi niya dito sa aklat ng John, chapter 14, verse 1. Ang sabi niya, huwag magulumihanan ang inyong puso, magsisampalataya kayo sa Ama, magsisampalataya naman kayo sa akin. Now, ang sabi po niya, huwag kayong magulumihanan sa inyong mga puso. Bakit? Sa hirap na mga nararanasan ng mga tao sa libutan. Tandaan ninyo, huwag niyong idamay ang inyong sarili na makaranas ng ganitong kaguluhan. Huwag kayong magulumihanan. Ano man yung mga nakikita natin sa kapaligiran, tandaan po ninyo, lahat ng mga bagay na ito ay lilipas din. Pero alam niyo po ba kung ano yung mahirap? Ang mahirap po tayo ang aako ng problema ng sanlibutan na hindi naman ipinangako sa atin o ipinayo sa atin na ating tanggapin. Alam niyo po ba kung bakit?
Now, hindi na po bago ang mga nararanasan natin sa buhay. Dahil ang mga narito sa lupa ay lumabas na o nangyari na beforehand bago tayo pinanganak. At may magsasalita sa atin na siyang nakakita ng mga maraming bagay at nakapagbigay ng payo. Puntahan natin yung pinakamatalinong nabuhay dito sa lupa. Ano po? Kung ano yung mga mabibigay niyang payo dahil sa mga nararanasan nating buhay at kung gusto nyong maging matalino sa buhay na ito, basahin ninyo ang aklat ng Proverbio o Kawikaan at aklat ng mga ngaral na sinulat ng pinakamatalinong nabuhay sa ibabaw ng lupa. Dito sa aklat ng mga ngaral ay sinabi ng ating rabbi para maalala nyo ang kwento na anuman yung mga nararanasan natin dito sa buhay na ito ay hindi dapat maging dahilan para tayo ay mawalan ng tulog sa gabi. Ano po? Sabay? Nakakatakot po na pati sa pagtulog nyo ng gabi ay hindi na kayo nakakatulog dahil pinoproblema nyo ang lahat ng mga bagay. Abay kapatid ko, sayang ang buhay na ibinigay sa iyo. Sayang. Bakit? Hindi ganito ang buhay na ibinibigay ng rabay sa atin araw-araw. Hindi tayo ipinanganak sa lupang ito para lang magulumihanan araw-araw. Sayang ang buhay. Ano po? Sabi dito sa Ecclesiastes chapter 1 verse 14, mga ngaral, chapter 1 verse 14, talasasin natin ng kwento. Kaya kung kayo ay masyadong nag-aalala, maraming pinoproblema nyo, pati hindi nyo dapat problemahin, abay kapatid ko, baka sa'yo itong aral. Ano po? Ecclesiastes chapter 1 verse 14. Ulitin ko. Sabado pa lang, ibinigay ng aral ito, meaning for the first time na Sabado pa lang may aral nang ibinigay. Na salita. Na hindi first time siguro, marami ng pangyayari na ulit. Pero katulad nito nangyari ulit. Chapter 1 verse 14, sabi niya, aking nakita ang lahat na nagawa sa ilalim ng araw. At narito, lahat ay walang kabuluhan at nauuwi sa wala. Now, anong sabi ni Solomon? Ang lahat daw ng ating mga ginagawa dito sa lupa, one way or the other, lilipas at mauuwi sa wala. Bakit? Alam natin na lahat ng mga nangyayari dito sa lupa ay hindi magtatagal, lilipas at mawawala. Kung tayo po ay may pangunawa, ang dapat po natin gawin, huwag po nating ibuhos ang ating kapusuan sa isang bagay dahil ang pinag-iisipan mong nagiging problema mo one way or the other, lilipas din. Pero baka sa pangyayaring nararanasan mo, instead na humaba ang buhay mo, abay umiksi. Dahil alam naman po natin ng anumang mga ganitong kagulumihanan, stress, nervyos, hindi pagkakatulog, hindi pagkakakain, abay darating ang araw mga kapatid ko, yung buhay mo na magiging 70, sana o 80 o 80, baka mga maging 50 na lang o kaya 60. Bakit? Masyado mong in-stress ang iyong sarili. Huwag naman sana. Ano po? Kaya talasasin po natin ang sabi ng ating rabbi, bagamat nasulat, tandaan ninyo, nasulat sa aklat ni Mateo chapter 6 verse 34, ang araw ay sukat na sa kanyang kasamaan. Anong ibig po niyang sabihin? Pag tayo po'y matutulog na, kalimutan nyo na sana yung mga problema na nakita nyo at naramdaman ninyo sa buong maghapon. Huwag na sanang daratnan pa ng umaga. Bakit? Bay kapatid ko, hindi nga ipinangako sa iyo ang bukas, pero ipinangako mo sa sarili mo. Yung problema mo ngayon, problema mo pa rin bukas. Ang problema, yung problema mo nung nakaraang linggo, problema mo pa rin hanggang ngayon. Bay kapatid ko, sayang ang buhay. Ano po? Sayang ang buhay. Bakit? Ulitin ko, hindi ipinangako sa atin ang umaga, and yet, sa bawat umaga na ginising ka ng Ama, baka ang iniisip mo yung kabagabagan mo sa buhay, yung problema mo sa buhay.
Bay kapatid ko, sayang. Ano po? At alam niyo ba kung sino ang nagdadala ng mga problemang ito sa buhay po natin? Tanong niyo sa sarili ninyo. Ha? Tatlo lamang po yung dahilan. Yung katabi mo ang problema mo, yung kasambahay mo ang problema mo, o yung nakakasalamuha mo. Yun lamang po yung magiging problema. Ha? O, idagdag ko yung pang-apat. Sabi ng asawa ko, yung sarili mo ang problema mo. Ha? Tingnan natin, dito sa Proverbio chapter 26 verse 17, sabi ko nga sa inyo, magsasalita ng napakaraming mga salita ang ating matalinong taong nabuhay sa lupa. Kawikaan 26:17. 26:17. Eto, dinggin po natin. Ano po? Sabi nga ng ating tabi-tabi po. Ano po? Don't shoot the messenger. 26:17. Sabi niya, ang nagdaraan at nakikialam sa pag-aaway na hindi ukol sa kanya ay gaya ng humahawak ng aso sa mga tainga. Naku, nang ibig niyang sabihin. Nasubukan niyo na po bang hinawakan ng aso na matapang at hawakan niyo sa tainga? Sa tingin niyo, anong gagawin ng aso? Ha? Kakagatin kayo, ano po? Ganito raw yung kahalintulad doon sa tao, na pinoproblema yung mga bagay na hindi naman niya dapat problemahin. Now, paano nangyayari? Alam niyo, nung panahon ito ni, panahon ni Solomon, sinabi ito ni Solomon, bakit? Nakita na ito ni Solomon eh. Nangyari ito sa kanyang sa kanyang kaharian, sa kanyang mga nasasakupan, nangyayari ito. Ito yung mga simulan ng away. Ano po? Kung nung panahon ni Solomon, hindi uso yung mga cellphone, hindi uso yung messenger, hindi uso ang Facebook. Kung maraming mga pakialamero nung panahon ni Solomon, alam niyo po ba kung kailan marami ngayon? Sa ating ding panahon. Inaako natin yung mga bagay na hindi natin dapat akuin. Pag may nakita tayo sa Facebook, nakikisaw-saw tayo sa kwento na hindi naman tayo dapat nakisaw-saw. Dumating ang punto, nagiging problema natin. Bakit? Nakisaw-saw tayo eh. Ano po? Iiwas natin ang ating sarili. Bakit? Maalam niyo ang kwento ni Jacob? Sino makapagsasabi sa kwento ni Jacob? Not Jacob. Kwento ni Job. Chapter 14 verse 1. Ano sabi ni Job? Ang tao na ipinanganak ng babae ay maigsi ang buhay. At puno ng kabagabagan. Nagdadagdagan ba natin? Abay kapatid ko, wag naman sana. Wag naman sana. Kung hindi nyo maiiwasan yung sinasabi nating pagtingin sa Facebook, ay wag na kayo mag-Facebook. Baka makahanap kayo ng kwento na gusto nyong bigyan ng pansin. Hindi naman po ito para sa atin. Kaya nga ako walang Facebook eh. Nakiki-Facebook na lang ako sa asawa ko, kaya kung may problema yung Facebook ng asawa ko, hindi ako kasama. Ano po? Bakit? Hindi ako may Facebook. Ang Facebook ay ginawa kung sa ikabubuti natin, ay gamitin natin. Pero kung ito yung dahilan para hindi ka na makapagtutulog, abay kapatid ko, huwag ka na mag-Facebook. Malayo ka pa sa kwento. Sunod. Proverbio chapter 18 verse 8. Kawikaan uli. Ito yung mga nagbibigay ng problema sa atin. Hindi naman sana nagiging problema kung hinahayaan natin. Ang problema kasi, tinatanggap nating problema natin. Bakit? Kasi nga naririnig natin, nababasa natin. Ito pa dagdag. 18 verse 8. Ang mga salita ng mga mapaghatid dumapit ay parang mga sarap na subo na nagsisibaba sa pinakaloob ng tiyan. Ayan. Alam niyo kung saan galing na gusto mong makisawsaw? Sa kwento ng may kwento? Kapag kapamilya mo yung nagkukwento. Ayan. Alam niyo kapag ang kwento sana ay malayo sa iyo, walang bearing yun eh. Pero ikaw ay naaantig pag ang nagkukwento ay yung mga sinasabi nating mga mahal natin sa buhay. At alam niyo kung ano naging problema?
ang away ng isang mahal sa buhay na hindi naman kasama sa pananampalataya. Yun ang nagiging problema. Bakit? Bakit natin isasawsaw ang sarili natin sa problema nila samantalang hindi kayo magkakasundo? Dahil magiging iba ang pananaw nila sa buhay kaysa sa pananaw mo sa buhay. Kahit kailan hindi kayo magkakasundo. At kung hindi ka titigil, abay kapatid ko, instead na balang araw, maimbita mo sana ang kapatid mo sa bahay-sambahan, hindi na mangyayari. Bakit? Sa lahat ng mga nakikita mo, pinapatulan mo. Hiwalay po yung batas sa kanila. Hindi sila sakop ng kabatasan ni Amang Yahweh. Tandaan niyo ang kwento. Ang mga talata at salita ni Amang Yahweh ay hindi para sa lahat ng tao. Para lamang ito sa mga nananampalataya na may Elohim at may namatay na Mesaya sa kanilang buhay. Then, magiging applicable sa kanila ang batas ng Ama. Pero para sa kanila, hindi ito applicable. Kaya huwag niyong itong ipilit sa mga mahal natin sa buhay. Tandaan niyo ang kwento. Isinulat ni Micah, inulit ng ating rabay, ang magiging kaaway natin sa buhay na ito ay hindi yung taga-Amerika, hindi yung taga-Negros. Yung nasa tabi mo ang magiging kaaway mo. Ang magiging kaaway natin at the end of the day sa pananampalataya, una ay ang ating mga kasambahay. Tanungin niyo si Nanay Imbet at siya magsasabi sa inyo. Pero nai-stress ba si Nanay Imbet? No, itinigil na ni Nanay Imbet ang ma-stress. Bakit? Dahil hindi na siya dapat ma-stress. Ano po? Ha? Ang mga naririnig natin, nababasa natin sa Facebook, sa Messenger, pag hindi sinusundot ang mga mata nyo, huwag kayong makialam. Iiwas ninyo ang sarili ninyo saan? Sa kaguluhan. Hindi ipinangako ni Amang Yahweh ang kaguluhan sa inyo. Hindi ito ang buhay na binigay niyo. Tayo binigyan ng pananampalataya para magkaroon ng peace of mind, magkaroon ng magandang buhay sa buhay na ito. Pag sinabi kong magandang buhay, hindi ibig sabihin nyo lahat ng gusto mo na kayamanan. No, magandang buhay meaning malayo sa mga stress, malayo sa mga kaguluhan, malayo sa mga anumang buhay na may kinalaman sa sanlibutan. Yun ang buhay na ipinangako sa atin. Pero still, gusto nating sumausaw sa buhay na tinalukuran natin. Ano po? Mga kapatid ko, ulitin ko, hindi itong buhay na sinabi ni Amang Yahweh sa atin. Ano po? Proverbio ulit, chapter 21, verse 23. Maraming naging salita si Solomon. Bakit? Bilang hari, marami siyang nakita. 21:23, ito pa ang dagdag. Sino mang nag-iingat ng kanyang bibig at kanyang dila ay nag-iingat ng kanyang kaluluwa mula sa mga kabagabagan. Anong sabi niya? Kapag yung mga salita daw po natin, iniingatan natin sa ating sarili, hindi tayo lustang. Pag sinabing lustang, lahat na lang ng marinig mo sa Facebook, lahat na lang na makita mo sa Facebook, lahat ng makita mo sa Messenger, meron kang masasalita. Abay kapatid ko, aapuhin mo nga ang problema ng sambayanan. Bakit? Nagkikisawsaw ka sa hindi mo dapat pakisawsawan. May bayad ba? Abay kung may bayad sana, yes. Kung itong binigyan na trabaho sa iyo, bakit hindi? Ha? Baka balang araw magiging milyonaryo ka pag ito yung papasukan mong trabaho. Makisawsaw sa problema ng iba. Pero ang problema, hindi ka binabayaran. Maalala ko na naman yung kwento na narinig namin ni Kabagis Romano. Nagrereklamo siya na napakadaldal daw ng kapitbahay niya. Bakit? Dahil salita ng salita. Dahil siya po ay nasa drama. Pero siya, walang ginawa kundi umaga, maghapon hanggang gabi. Nakikimismis siya sa hindi niya buhay. Wala naman siyang bayad. Ano po? Iiwas po natin ang ating buhay sa kaguluhan. Sumunod na kwento. Chapter 12, verse 13. Ito. Chapter 12, 13. Proverbs pa rin. Sabi ko nga sa inyo maraming nakitang ganitong buhay. Siya rin Solomon. Chapter 12, verse 13.
Nasa pagsasalangsang ng mga labi ang silo sa mga masamang tao, ngunit ang matuwid ay lalabas sa kabagabagan. Alam niyo po kung ano mahirap pa? Tayo ay kaibigan ng mga labi na mapagsalita. Ano pong ibig sabihin nun? Sila yung ating mga kasama. At instead na iwasan natin sana, ay hindi nangyayari. Bakit? Para tayong nawiwili sa kwento. Ano po? Ang sabi niya rito, ang matwid ay lalabas sa kabagabagan. Now, paano ka magiging matwid? Sa salita ng Ama. At paano ka matututo? Kung gagawin mo ang aral na naririnig natin mula sa rabay, para iiwas natin ang sarili natin sa dagdag na kaguduhan. Ang problemahin sana natin ay kung paano mapapanuto ang ating buhay at tibay ang ating mga pananampalataya. Now, siguro narinig nyo ang kwentong ito. Sabi niya dito sa Galatia. Ito, sabi niya sa Galatia. Baka ito yung narinig mo. Pero dahil mali ang pangunawa na nangyari sa iyo, nagiging iba ang kwento. Galatia chapter 6, verse 1 and 2. Ito ang sabi sa Galatia. Walang masama sa sinasabi ng Galatia. Ang problema, nagiging mali ang pangunawa. Galatia chapter 6, verse 1 and 2. Ito ang sabi dito sa Galatia. Galatia chapter 6, verse 1 and 2. Mga kapatid, kung ang sino man ay masumpungan sa anumang pagsuway, kayong mga nasa espiritu ay inyong papanumbalikin ng gayon sa espiritu ng kahinhinan, na iyong pagwariin ang iyong sarili, baka naman ikaw ay matukso. Mangagdalahan kayo ng mga pasanin ng isa't isa at tuparin ninyo ang gayon sa kautusan ng Mesyas. Now, sabi niya rito, tulungan mo yung mga kapatid mo sa kanilang mga kabagabagan. Pero ang sabi niya rito, very explicit po, pag nasumpungan mo, kapag nakita na yung dalawang mata. Now, hindi ibig sabihin na kapag may narinig kayong problema ng kapatid, nakita nyo sa Facebook, narinig nyo sa Messenger, narinig nyo sa kabilang kanto, aariin nyo ng problema nyo, hindi. Kapatid ko, ang sinasabi rin, kapag nakita mo, hindi ka dapat maniwala sa kwento ng may kwento, lalo na ang kwento, ay hindi mo pa napapatunayang kwento. Hindi po masama na tumulong at pasanin ang problema ng kapatid. Hindi po masama. Kapag nakita mo, parang yung kapitbahay mo, kapatid mo, nakita mo na halos wala silang makain sa araw-araw. Anong gagawin mo? Ipagkikibit balikat mo o tutulungan mo? Tulungan mo. Ano po? May problema sila. Nakita mo na nag-aaway sila mag-asawa dahil pinag-aawayan, may babae yung lalaki. Narinig mo na nag-aaway. Now, kung may maitutulong ka na nakita mong nag-aaway dahil sa pangyayari sa buhay nila, then kausapin mo. Baka makatulong ka. Pero pag narinig mo lang yung kwento, abay kapatid ko. Huwag mo munang pakialaman hanggat hindi sila humihingi ng payo sa iyo at napatunayan mo na totoo yung kwento. Bakit? Pag nasumpungan mo, pag nakita na yung dalawang mata, then totoo. At lalo na kapag ang pananampalataya niya ay masasagasaan, abay kapatid ko, kailangan mong tumulong. Ang nangyayari kasi kapatid, nagiging problema mo yung problema nila, sila maayos sila, ikaw na nakakarinig ng problema, pinoproblema mo, ikaw yung hindi nakakatulog. Kawawa ka naman. Sayang ang buhay mo. Bakit? Hindi ito ibinigay sa iyo na problema. Wala kang peace of mind. Bakit? Inaalala mo yung kapatid mo. No, tamang mag-alala. Tama po yung ginagawa niyong pag-alala, pero mali yung pagtanggap ng problema. Ano po? Hindi nyo dapat suliranin ang problema ng iba na hindi pa nagiging problema. Tayo lang nagsasabi siguro, sa ating pangunawa, problema na ito. Pero hindi pa po ito yung problema. Bakit? Wala ka pa namang nakikitang problema. Ina-anticipate mo na yung problema. Abay kapatid ko,
Sino bang makapag-anticipate ng umaga? Kung ako nga, hindi ko alam. Kung ako gigisingin ng Ama bukas, ilang oras lang ang pagitan. Tama, mali. Mayroon sa atin, ha? Mayroon sa sanlibutan, lumabas lang ng bahay. Ha? Bumili lang ng konti, akala niya makakabalik pa siya, pero hindi na nangyari. Hindi ipinangako sa atin. Ano po? Ang anumang bagay na nasa harapan natin o nasa kinabukasan natin. Kaya kapatid ko, huwag mong tanggapin ang problema na hindi naman dapat maging problema mo. Ano po? Ito ang isang talastasan ni Saulo kung paano niya tinanggap yung problema. Dito sa aklat ng Galatia chapter 2, dito natin makikita kung paano natin bibigyan diin ang isang problema pag nakita natin. Galatia chapter 2. Nagbigay ng ehemplo si Saulo. Verse 11. Ito ang sabi ni Saulo. Ito yung kwento ni Saulo ng kanyang sawatain si Pedro. Ito yung kwento. Nang dumating si Kipa sa Antioca o si Pedro sa Antioca, ay sumalangsang ako sa kanya ng mukaan. Bakit? Sapagkat siya'y nararapat hatulan. Ito'y hindi narinig ni Saulo. Nakita mismo ni Saulo ang ginawa ni Pedro. At anong ginawa ni Pedro? Mali sa pangunawa ni Saulo. Anong ginawa ni Saulo? Kinausap niya si Pedro, sinawatan niya si Pedro. Kinuligsa niya si Pedro. Itinama niya si Pedro. Bakit? Nakita niyang mali si Pedro. Sapagkat bago nagsadating ang ilang mula kay Santiago, ay nakisalo siya sa mga hintil. Ngunit nang sila magsidating, na siya'y umurong at humiwalay sa mga hintil. Bakit? Palibhasa ay natatakot sa mga pagtutuli, meaning sa mga Hudyo. At ang ibang mga Hudyo ay nagkunwarian na kasama niya. Ano pati si Bernabe ay nabuyo sa kanilang pagkukunwari. Anong ginawa niya? Ngunit nang aking makita na hindi sila nagsisilakad ng makwid, ayon sa katotohanan ng mabuting balita, sinabi ko kay Pedro ng harapan, ikaw na Hudyo ay namumuhay gaya ng mga hintil at di gaya ng mga Hudyo. Bakit mo pinipilit ang mga hintil na mamuhay na gaya ng mga Hudyo? Anong sabi ni Pedro? Sinansala ko si Pedro, sabi ni Saulo. Kailan? Nang makita ko na mali ang kanilang ginagawa. Anong ibig niyang sabihin? Abay mga kapatid ko, ano man yung marinig yung kwento, ano man yung mabasa yung kwento, kapag hindi nakita ninyong mga dalawang mata, hayaan niyo yung kwento. Hanggat hindi dumarating yung kwento sa harapan mo at sa loob ng kabahayan mo, hayaan mo yung kwento. Dahil kung ikaw ay concerned at kung ikaw yung sangkot, ipaparating sa iyo yung kwento mismo sa harapan mo. Ano po? Maraming mga nangyayari sa akin dito. Kapag naririnig ko lang, hinahayaan ko hanggat hindi binabanggit yung pangalan ni Roland Dante sa kwento, hindi ako nakikisawsaw. Bakit? Ibig sabihin, pag nabanggit na yung pangalan ko, kailangan kong sumasaw. But until then, hinahayaan ko po sila. Dahil hindi sa akin ang kwento. Now, maalala niyo ang kwento ng rabay? Merong magkapatid na nag-aaway sa kayamanan ng kanilang ama na namatay. Anong sabi ng kanyang kapatid? Rabay, sabi niya, tulungan mo ako. Dahil hindi ibinibigay ng aking kapatid ang aking mana. Now, tinawag na siya ng tao na yun, Pero anong sabi ng rabay? Kailan niyo ako ginawa na tagapamagitan sa inyong alitan? Yun bang ibig sabihin yun bang ibinigay ng rabay? Yun bang ibinigay ng ama na gawain ng rabay? Makialam sa buhay ng may buhay na walang kinalaman sa pananampalataya? Hindi. Ang problema ng dalawang magkapatid ay para lang sa kayamanan. Walang kinalaman yung buhay na walang hanggan, walang kinalaman yung kaharian ng ama, walang kinalaman yung pananampalataya. Pinakialaman ba ng rabay? Hindi. Sumunod na kwento. Nang makita ng rabay ang maraming tao na nangangailangan ng tulong, sa tingin niyo ba walang kapangyarihan ng rabay na pumitik ng kanyang daliri
at lahat ng mga nakikita niyang mali at lahat ng mga nakikita niyang mga pangangailangan ng tao ay kanyang ibibigay, yes, may kapangyarihan siya. Ginawa ba niya? Hindi. So, sino ang kanyang ginawa ng pagpapala? Yung mga lumapit lang sa kanya. Yung mga nakita ng kanyang mga mata at mismong narinig niya mula sa source na panggagalingan ng kanyang magiging problema. Bakit? Dahil hindi ganun ang sinabi ng Ama sa kanya na gagawin niya. Ganon din sa atin. Ano po? Iiwas ninyong yung sarili sa dagdag na kaguluhan. Bakit? Bay kapatid ko, mahirap ma-stress. Tignan niyo mga sarili niyo sa loob, sa mga salamin. Abay, baka itong mga noon niyo, marami ng mga kulubot, oh. Ako nga, oh, mayroon ng mga kulubot, pero hindi ko dinadagdagan kung pwede. Ha? Hinihilot ko para lumambot. Para mamukha akong bata lalo. Abay, mga kapatid ko, sayang yung mga ganda ninyo at gwapo kung mga problema lang ng ibang inaasikaso ninyo. Ano po? Abay, tingnan niyo ang asawa ninyo. Ha? Bumabata lalo, ito, tumatanda. Yung asawa mo, mga puti ng mga buhok. Ikaw, wala pa. Bakit? Magkaiba kayo ng pananaw ng asawa mo. Hindi ka naman nagpapapayag sa payo o hindi ka tumatanggap sa payo. Anong magagawa ng asawa mo? Ano po? Kaya mga kapatid ko, ano po? Huwag kayong magpa-stress. Ha? Huwag kayong magpa-stress. Sumunod na kwento. Proverbio uli. Proverbio. Balikan muli natin si Proverbio. Chapter 16, verse 28. Sabi ko nga sa inyo, maraming masasabi si... alam niyo kung bakit maraming masasabi si Solomon? Sa dami ng kanyang asawa. 1,000 yung asawa ni Solomon, tama? Kaya marami siyang mga nakitang mga ganitong mga kwento. Bakit? Natural, yung mga asawa niya nagsasabihan ng mga kanya-kanyang kwento. Kung lahat ng mga salita ng mga asawa ni Solomon, in-entertain niya, abay, hindi na siya nakapaghari. Ano po? Hindi na niya nagawa yung kanyang panunungkulan bilang hari. Kaya hindi niya pinapakialaman at dinidinig lahat yung mga sinasalita ng kanyang mga asawa. Anong sinabi ko? Kawikaan, chapter 16 ba? Ang sinabi ko, darling? 16 verse 28. Ayan. Ang mandarayang tao ay nagkakalat ng pagtatalo. Now, sino yung mandarayang tao? Yung hindi natin kapatid sa pananampalataya. Ini-entertain natin. Kapatid natin maaari, kapatid sa dugo, kakilala, kaklase, kaibigan, katrabaho. Ito nagbibigay sa atin ng problema. Bakit? Pinapatulan natin Alam niyo, ang mahirap, ang magiging dahilan ng inyong pagwawatak-watak sa pananampalataya, yung kakilala niyo sa laman, yung kapatid niyo sa laman, hindi niyo kapatid sa pananampalataya. Alam niyo bang ganito ang nangyayari na ginagamit ng demonyo ang mga ganitong mga bagay para tayo ay magkakawatak-watak? Maalala yung sabi ni Saulo sa kanyang mga kapatiran doon sa Galacia, abay baka darating ang araw, sabi niya, baka kayo mismo ay magkagatan at magpatayan sa isa't isa. Bakit? Dahil sa mga kwento na naririnig ninyo na hindi naman dapat mangyari sa loob ng asimblya. Hindi niyo pa napapansin? Baka ito'y gawa ng kalaban? Abay kapatid ko. Baka pinapakinggan mo yung sarili mo, hindi yung boses ng Ama na malumanay na nagsasabi sa iyo. Na huwag mong pakialaman yung kwento. Alam niyo yung mga dila natin kung minsan, hindi makapagtitigil. Maalala niyo yung kwento ni Santiago? Na ang dila, sabi niya, ang pinakamahirap supilin sa katawan ng tao. Bakit? Ang dila ay katulad ng isang espada na may dalawang talim. Left and right ang talim. Ibig sabihin, wala siyang kinikilingan. Siya ay kiling sa kaliwa kung payag siya sa kanya. At kung hindi napayag, kikiling naman siya sa kanan. Yun ang dila. Kaya ang dahilan, ang sabi ni Saulo, ay ni ni Santiago, ito ang nagiging dahilan ng away sa sambahayan.
At ang mahirap ay mangyari sa mga magkakapatid, pero ang away hindi nagmula sa kanila, nagmula sa labas. Ipinasok natin sa ating pananampalataya. At the end of the day, kayo-kayo mismo ay magkakagatan na magkakapatid sa pananampalataya. Sayang ang aral na narinig mo, kapatid. Ano po? Sayang ang aral na narinig mo. Ito pa dagdag. Proverbio uli. Ayan. Chapter 4, verse 23. Chapter 4, verse 23. Ingatan mo ang iyong puso ng iyong buhay dahil ito yung pinanggagalingan ng kanyang suliranin. Issues of life. Ingatan mo daw ang buhay mo. Ingatan mo yung puso. Sa sariling pag-iisip, dito nagmumula yung mga issue ng buhay. Dito dumadalo yung mga suliranin sa buhay. Bakit tayo ang gumagawa? Iba yung ating kaisipan sa kaisipan ng Ama. Iniisip natin sa ating sarili na parang si Amang Yahweh yung nagsasabi sa iyo na may kialam ka. Abay kapatid ko, hindi si Amang Yahweh yung. Pag may nagsasabi sa iyo na dapat kang magsalita, na hindi ka naman dapat magsalita, hindi si Amang Yahweh yun. Sarili mo ang nagsasabi noon. Ano po? Sarili mo ang nagsasabi na dapat kang magsalita. Ano po? Kaya sabi dito sa Ecclesiastes chapter 5 verse 2, ano ba yung Ecclesiastes? Mga ngaral. Ecclesiastes chapter 5 verse 2. Ito ang sabi ni Haring Solomon uli sa mga nakita niya na mga madadaldal sa kanyang kaharian. Ito ang sinabi ni Solomon. Yung mga madadaldal, yung mga walang ginawa kundi magkwento. Walang ginawa kundi sa panahon natin, walang ginawa kundi maglagay ng ano-ano mga salita sa Facebook. Hindi ka kasama pero nasasama ka dahil binabasa mo, nanonood ka ng TikTok, nanonood ka ng, ano yung pinakasikat na dito? Reels, ayan. Chapter 5 verse 2. Huwag kang pakabigla ng iyong bibig at huwag magmadali ang iyong puso na magsalita ng anumang bagay sa harap ng Ama. Abay mga kapatid ko, na baka nakakalimutan nyo, ang ating Ama ay si Amang Yahweh dahil tayo nananampalataya. Ang bawat salita na lumalabas sa ating mga bibig ay galing sa isang banal. Galing sa isang lingkod. Kaya kung tayo po ay harsh mag-isip, ano po yung harsh? Kapag karaka-raka, aggressive, may narinig lang kayong kwento, agad nagsasalita na kayo. May mabasa lang kayong kwento sa Facebook, gusto niya na mag-reply. Anong sabi niya? Huwag kang pakabigla ng iyong bibig. Habang nagtatype ka, nagsasalita ka rin sa iyong bibig. Tama, mali. Lalo na pag nanggagalaiti ka na sa galit. Lalo na kapag nasaling yung mga hindi dapat masaling. Hindi naman para sa iyo. Pero feeling mo, ikaw yung pinapatamaan. Feeling mo, para sa iyo yung kwento. Hindi naman para sa iyo. Inaamin mo lang na para sa iyo dahil yun ang sinasabi ng puso mo. Anong nangyari? Tinanggap mo ang problema mo. Ang problema, hindi lang sa iyo ang pukol. Damay pati pamilya mo. Bakit? Hindi ka na nakakapagluto. Hindi ka na nakakakain. Hindi ka na anong tawag dito? Maano sa loob ng bahay. Hindi ka na mapanuto. Kapay kapatid ko, sayang. Kaya't pakauntiin mo ang iyong mga salita. Pakauntiin mo, meaning, huwag kang masyadong agresibo sa mga naririnig mo at nababasa mo. Tandaan mo, sabi ni Saulo, kapag nakita mo, then sansalain mo. Pag hindi mo pa nakikita, hindi pa yung problema. Ano po? Sabi niya dito, Unang Pedro, dumako naman tayo dito sa Bagong Tipan. Unang Pedro, chapter 4, verse 15. Puntahan naman natin si Pedro. Now, alam niyo kung bakit may nasasalita rin si Pedro? May asawa si Pedro Alam niyo kapag may asawa ang tao, maraming mga kwento. Ito rin nasabi ni Pedro, chapter 4, verse 15.
Unang Pedro chapter 4 verse 15. Itong sabi naman ni Pedro. Ngunit huwag magbata ang sino man sa inyo na gaya ng mga mamamatay tao o magnanakaw o manggagawa ng masama o gaya ng mapakialam sa mga bagay ng iba. Ouch! Sinabi ito ni Pedro, bakit? May asawa din siya. Oh, sabi ng asawa, anong kinalaman? Alam niyo pag may asawa kasi, yan yung maraming experience. Ha? Yan lang mga asawa natin, kung minsan, maraming mga sinasabing kwento. Okay lang sana kung kwento. Ano po? Ang mahirap, isawsaw ninyo ang sarili ninyo sa kwento ng iba. At, in worse, gagawin yung problema nyo. Narinig mong kwento, si ganito, kawawa. Hindi ka na makapagtutulog, kawawa kasi siya. Narinig mo lang na kwento. Tinatanggap ko na. Hindi ka naman dapat makisawsaw, dahil hindi pa dapat kang makisawsaw. Tino nakikisawsaw ka na. Ano po? Huwag niyong gagawin. Lalo na pag magbibigay kayo ng payo na unsolicited advice. Abay kapatid ko, baka at the end of the day, ikaw ang sisisihin. Bakit nagbigay ka ng payo na hindi naman hinihingi? No po. Ulitin ko sa inyo, sa aking mga nagiging karanasan sa buhay, ako na yung sinasabi ninyong mga pangulong pastor po ninyo na sinasabi ninyo na pinili ng rabay. Pero never na isinawsaw ko ang sarili ko hanggat hindi ako tinatawagang concern. Pag naririnig ko lang, hinahayaan ko lang. Hanggat hindi ako tinetext mismo ng may concern, hindi po ako nakikialam. Pag may nabalitaan ako, magtatanong ako doon mismo sa nabalitaan kong concern. Pero never na nagbibigay ako ng payo kapag hindi ko alam ang kwento. Ano po? At pag hindi binabanggit ang pangalan ko, kakayaan ko lang. Ibig sabihin, hindi pa ako dapat makisawsaw. Bagamat kapatid ko kayo sa pananampalataya. Ano po? Pati yung mga kapatid ko sa laman, pati mga pamangkin ko, pag hindi binabanggit ang pangalan ko, hinahayaan ko lang. Ano po? Bakit? Hindi ganun ang buhay na binigay sa akin ng rabay. Otherwise, hindi na ako makapagtutulog. Abay, baka imbis na matuwa ang asawa ko sa akin, magalit pa sa akin dahil hindi ko na siya naharap. Ano po? Tabi-tabi po, ano po? Saan ba yung binasa ko? Pedro. Ayan, kaya sabi ni Pedro, huwag kayong maging magbata ng sino man sa inyo na gaya ng mamamatay tao. Ibig sabihin yung problema, alam niyo kung anong problema ng mamamatay tao? Hindi makapagtutulog. Bakit? Natatakot na siya ay patayin din ng pinatay niyang tao. Ganon daw yung magiging pakiramdam natin kapag, ano po, tayo nakikipagbata sa problema ng iba. Hindi rin tayo makakapagtulog. Dahil naawa tayo dun sa kwento na hindi naman natin dapat alamin ang kwento. Ano po? Sunod na kwento. Chapter 2. Ecclesiastes chapter 2 verse 23. Ecclesiastes, mangangaral, ayan. Mangangaral chapter 2 verse 23. Etong dapat nating gawin. Ito yung hindi dapat at dapat nating gawin. Chapter 2 verse 23 and 24. Sapagkat lahat niyang kaarawan, meaning lahat ng kaarawan ng tao, ay mga kapanglawan lamang. At ang kanyang pagdaramdam ay hapis. Oo, pati sa gabi ay hindi nagpapahinga ang kanyang puso. Ito man ay walang kabuluhan. Pag hindi daw kayo nakapagtutulog dahil sa problema, it's either problema ninyo o problema ng iba. Anong sabi ni Pedro? I'm sorry, ang sabi ni Solomon, walang kabuluhan. Bakit? Bakit? Kapag pag ginawa niyo ba ang problema niyo, magkakaroon kayo ng pera sa bangko? Pag ginawa niyo ang problema niyo, mayroon bang darating na fried chicken sa ibabaw ng lamesa ninyo? Pag inisip niyo hanggang umaga, ano po? Gaganda ba?
ang umaga nyo o nakakunot ang noo. Bakit? Dahil hindi mo nahanap ng solusyon yung problema na dala-dala mo sa pagtulog mo. Baka pati nga sa panaginip mo, dala-dala mo yung problema mo. Ha? Kaya hindi ka nagkakatulog-tulog. Baliktad ka ng baliktad sa higaan mo. Ha? Alas 2 na ng madaling araw, hindi ka pa napagkakatulog. Alas 4 na, hindi ka pa nakapagtutulog. Ha? Kung kailan ka babangon, saka ka may idlip. Abay kapatid ko, sayang ang buhay. Kaya pagising mo sa umaga, nangihina ka, wala kang lakas para gumawa ng gawain. Damay pati pamilya mo. Bakit? Kasi kasalanan mo. Anong mabuti natin gawin? Ito, verse 24. Walang maigi sa tao, kundi ang kumain, uminom, pagalaking mabuti ang kanyang kaluluwa sa kanyang gawa. Ito man ay ating nakita na mula sa kamay ng Ama. Anong sabi niya? Ito ang mula sa kamay ng Ama. Matuwa ka, sabi niya, kumain. Kapag buhay tayo, kumain ka. Magsaya ka, uminom ka. Ito ay gawa at bigay ng Ama. That is true. Ito ang totoo. Na kapag ginising tayo ng Ama sa umaga, gawin natin yung mga pinapagawa niya sa atin ng may tuwa sa puso. Pag may pagkain sa hapagkainan, kainin natin with gusto. Meaning with appetite. Na para tayong gutom dahil natutuwa tayo. Bakit? Dahil gusto nating alagaan ang ating mga sarili para magamit pa ng Ama sa pangmatagalang panahon. Pero dahil sa problema natin, hindi tayo nakakakain. Wala tayong ganang kumain. Bay kapatid ko, sayang. Sayang yung paggising ng Ama sa iyo dahil hindi ka niya mapapakinabangan sa araw na yaon. Dahil ang puso mo, malungkot. Iniisip mo na lang yung problema mo. Sayang kapatid. Hindi ibinigay sa atin ang mamuhay ng laging malungkot at umiiyak araw-araw. Anong sinabi doon sa Awit chapter 30 verse 4? Ano po? Maaaring tayo po ay umiyak, sabi niya malungkot at ang ating mga unan ay mapuno ng luha. Yes, yun ay sa gabi. Pero sabi niya, ang kasayahan at kagalakan ay dumarating kailan? Tuwing umaga. Pero pag ginising tayo ng Ama sa umaga, makikita ba sa atin ang kagalakan at katuwaan? Bagamat umiyak tayo ng gabi? Hindi. Dala-dala pa rin natin yung iyak natin ng gabi hanggang sa umaga. Bakit? Dala-dala pa rin natin ang problema natin o kaya worse, problema naman ng iba. Ano po? Ang problema, baka maapektuhan ng iyong pananampalataya. Maapektuhan ang pananampalataya ng iyong anak. Bakit? Dahil tinitignan ka ng anak mo. Masyado kang napaka-concern sa problema ng iba, naapektuhan pa ni pananaw. Hindi masama, ulitin ko. Hindi masama na tumulong sa iba. Pero ilugar ninyo ang pagtulong ninyo sa inyong kapwa. Ilugar ninyo. Ano po? At itanong nyo kay Amang Yahweh sa pamamagitan ng banal na Espiritu kung kailan kayo talagang makikialam sa isang bagay na hindi nyo dapat pakialaman. Ano po? Santiago chapter 5 verse 19. Ito yung magiging trabaho natin kung talagang kinakailangan. Santiago chapter 5 verse 19. Dahil baka ikinakatakot natin na baka dahil sa mga narinig mo humina ang kanilang pananampalataya. Baka dumating ang panahon ni sisihin ako ni Amang Yahweh. Abay kapatid ko, ulitin ko. Ang sabi doon sa pagsisisi, sinabi ni Amang Yahweh na sisinglin ko ang kanyang dugo sa iyong kamay. Tama? Yun, nasulat yun. Pero ang sabi niya, ano bang sabi niya sa Ezekiel? Na sisinglin na Amang Yahweh ang kanyang dugo sa iyong sariling kamay? Ano pong sabi pa niya? Bago po yun. Ang sabi niya, kapag nakita mo yung kapatid na gumagawa ng kasalanan at hindi mo itinama ang kanyang pagkakamali at siya'y mamamatay dahil sa kasalanan niya, then, sabi ni Mang Yahweh, sisinglin ko ang kanyang dugo sa iyong kamay. Bakit? Nakita mo. Hindi yan sinabing narinig mo kung kani-kanino. Ano po? Pag narinig mo, tingnan mo
kung concern ka, kung totoo muna, bago ka magbigay ng payo. No po. Pero pag hindi tinatawag ang pangalan mo, hindi ikaw yung concern. Bakit? Dahil baka iba ang may concern, hindi ikaw. Hindi mong tawagin yung pangalan mo. Ano po? Dahil baka hindi ikaw ang binigyan ng Ama na tutulong doon sa concern mo. Isinasawsaw lang natin ang ating sarili. Ano bang sinabi ko na darin? Santiago chapter 5 verse 19. Sabi ko, di ba? Itong sabi sa Santiago chapter 5 verse 19. Mga kapatid ko, kung ang sino man sa inyo ay nalilihis sa katotohanan, ay siyang papagbalaking loob ng sino man. Kung sino man ay nalilihis sa katotohanan, kapag nakita mo na nalilihis sa katotohanan, ano po? Kapag nakita mo, then, obligasyon mo bilang kapatid na ibalik siya sa tamang daan. Ano po? Tandaan nyo. Kaya may pastor, may mga deacon, may mga elders sa assembly. Sila yung mga dapat unang puntahan ng ganitong mga kwento. Kung kaya nyong gawin, huwag nyo nang idamay yung mga pastor, huwag nyo nang idamay yung mga deacon. Pero tandaan nyo yung kwento. Siguraduhin ninyo na kayo ang tinawag ng Ama para umayos ng kwento. Ano po? Kung hindi kayo tinawag, huwag kayong makikisaw-saw. Bakit? Hindi nyo maaayos. Gagawa lang kayo ng gulo. Ano po? At ay alamin nito ng nagpapabalik loob ng isang makasalanan mula sa kamalian ng lakad niya ay magliligtas ng isang kaluluwa sa kamatayan at magtatakip ng maraming kasalanan. That is true. Obligasyon ba natin? Yes. Baka ito kapatid ang inilalagay mo sa puso mo kaya ka nakikialam sa problema ng iba. Hindi. Ito yung dapat mong gawin. Hindi ito yung gawin mong batayan. Ito ay batayan mo kapag nakita mo mismo na ang kapatid mo ay nalilihis ng landas. Ito ay gagawin mo mismo kapag nakita mo na nangyari ito sa kapatid mo. Or narinig mo, pero yung narinig mo sa kapatid mo. O narinig mo doon sa nakakita na kapatid mo rin sa pananampalataya. Now, pag sinabi kong kapatid mo sa pananampalataya, dahil kapag kapatid mo sa pananampalataya, meron kang tendency na totoo yung sinasabi niya. Pero pag ang pinanggalingan ay hindi naman dapat pagtiwalaan, abay kapatid ko, maghunos dili ka. Baka ito'y patibong ng kalaban para ikaw ay isama sa kwento na hindi ka pa dapat sumama sa kwento. Ano po? Yung sinasabi natin na prove every spirit. Subukin mo daw lahat ng espiritu. Baka yung espiritu na gumuguyo sa iyo, hindi mula kay Amang Yahweh. Baka mula sa kalaban, ginuguyo ka lang para sumausaw sa kwento. Huwag naman sana. Ano po? Ano po? Jude. Ito. Jude. Yehuda. Iisang chapter ni Yehuda, kaya hindi kayo mawawala. Verse 3. Jude chapter 1 verse 3. Ito ang sabi ni Jude. Mga minamahal, samantalang ako'y totoong nagsisikap ng pagsulat sa inyo tungkol sa kaligtasan nating lahat, ay napilitan akong sumulat sa inyo na inaaralan kayong makipaglabang masikap dahil sa pananampalataya. Ito ang problema natin na dapat nating gawin, na ipaglaban natin ang ating pananampalataya at ipaglaban natin ang pananampalataya ng ating mga kapatid. Obligasyon natin, yes, na panatilihing matibay at matatag ang pananampalataya ng bawat isa. Ano po? Obligasyon natin ito. Pero yung makisawsaw sa hindi natin dapat sawsawan, abay mga kapatid ko, sayang. Ano po? Yung buhay na ibinigay sa atin ng Ama na magiging problema natin ang buhay. Magiging problema natin ang problema ng iba. Ano po? Pangalawang Tesalonica, chapter 3, verse 11. Ayan, dagdag. Pangalawang Tesalonica,
Pangalawang Thessalonica chapter 3 verse 11. Ang sabi niya, 3:11. Okay. Ito ang sabi ni Saulo sa mga taga-Thessalonica. Sapagkat aming nababalitaan ng ilan sa inyo na nagsisilakad ng walang kaayusan, na hindi man lamang nagsisigawa, kundi, anong sabi ni Santiago, mga mapakialam sa mga buhay ng iba. Ano po? Kaya, alam nyo, hindi na ito bago na tayo po ay pangaralan ng ating rabay sa ganitong kwento ng ating buhay dahil dinadagdagan natin ang problema po natin. Kaya iiwas ng rabay ang ating sarili sa problema na hindi naman dapat nating problemahin. Alam po ninyo, napakaganda ng buhay. Ayaw po ba ninyo ng buhay na walang problema? Ayaw niyo po ba ang buhay na paggising niyo sa umaga laging masaya? Ayaw niyo po ba ang problema na laging nakangiti? Ayaw niyo po ba ang problema na maayos ang lahat? Dahil hindi kayo, alam niyo, siguro kung subukan niyo kaya na huwag mag-Facebook ng 1 linggo. At ikumpara ninyo doon sa mga naging buhay ninyo 1 week na meron kayong Facebook. Tingnan niyo kung alin yung mas tahimik ang buhay niyo. Subukan nyo na isarado ang inyong sarili sa mga social media. Subukan nyo ng 1 linggo para magkaroon kayo ng comparison. Pag kayo ay natahimik at wala kayong naramdamang stress, abay, mas mabuti nang wala kayong mga social media. Subukan nyo mga kapatid. Po. Nauulit. Maganda ang social media kapag gusto nyo makinig ng aral, gusto nyo magbigay ng payo. Pero kung ito'y nagiging dahilan para kayo ay magkaroon ng napakaraming suliranin sa buhay, hindi na kayo nakapagtutulog-tulog, abay mga kapatid ko, huwag na kayo mag-social media. Ano po? Roma chapter 16. Roma chapter 16. Ito pa yung dapat nating gawin. Roma 16, 17, and 18. Ngayon, ipinapamanhid ko sa inyo mga kapatid, natandaan ninyo yung mga pinanggagalingan ng pagkakabahabahagi at ng mga katitisuran. Yung mga kapatid mo sa laman na nagbibigay ng pagkakabahabahagi, iwasan mo. Kapatid mo sa pananampalataya, iwasan mo rin. Bakit? Ito yung advice ni Saulo. Laban sa mga aral na inyong napag-aralan at kayo'y magsilayo sa kanila. Ano sabi niya? Magsilayo kayo sa kanila, huwag niyong i-entertain. Ang problema, ini-entertain natin. Alam na nga natin sila yung nagiging dahilan ng pagkakabahabahagi sa inyong pamilya o kaya sa sambahayan o kaya what? Sa pananampalataya. Nasulat ba? Yes, nabasa natin. Kayo mismo ang bumasa. Roma chapter 16, verse 17. Layuan nyo sila, sabi niya. Baka sabihin nyo, baka naman pastor, sabihin nila na mapagmalaki na tayo. No, hindi tayo nagiging mapagmalaki. Sila ay bad influence. Yan ang dahilan kung bakit sinabi ni Saulo. Mga bad influence sila eh. Walang influensyang mabuti sa iyo at sa iyong mga anak. Kung ako nga sa inyo i-block ninyo, bahit. Yun ang sinabi ko sa asawa ko nung nakaraan. Bad influence na yung mga nababasa niya sa Facebook. Darling, i-block mo yung mga yan, otherwise hindi ka titigil. I-blinak nga niya. Subukan nyo kaya. Ano po, subukan nyo. May mawawala ba? Wala. Walang mawawala sa inyo. Magkaroon kayo ng peace of mind. Ano po? Magkakaroon kayo ng peace of mind. Walang mawawala sa inyo. Magkakaroon kayo ng peace of mind. Bakit? Sapagkat ang mga gayon ay hindi nagsisipaglingkod sa Rabbi Yeshua. Hindi daw nila kilala si Rabbi Yeshua. At kung kapatid man natin ito sa pananampalataya, hindi ang Rabbi ang kanyang amo. Siya ay taking nananampalataya.
nananampalataya lang pero sa salita lang, wala sa gawa. Layuan mo, sabi niya. Naku, layuan mo, sabi niya. Dahil nagkakaroon ng division dahil sa kanya. Kundi sa kanilang sariling tiyan, sa kanilang sarili, personal lang daw ang kanilang nais. Naku, personal lang, hindi sa buhay na walang hanggan. At sa pamamagitan ng kanilang mabuting pananalita at maiinam na mga talumpati, ay dinadaya ang mga puso ng mga walang malay, lalo na kapag marunong magsalita. Matatamis ang dila, abay kapatid ko, tumakbo ka na mabilis. Bakit? Baka maguyo ka sa kanyang matatamis na salita. Naku. Now, kapag hindi mo inalayo sarili mo at dumating ang punto na naging dahilan ng kaguluhan, abay kapatid ko, kasalanan mo. Huwag mong sisihin yung naging dahilan ng pagbabahabahagi na naging dahilan ng kwento. Ikaw ang may kasalanan. Bakit? Yung gumawa ng kwento, ganun na yung trabaho niya. Ganun siya ginawa para gawin ang trabaho niya. Yun ang dahilan kung bakit ipinanganak siya sa lupa na ganun ang kwento niya. Hindi mo siya mababago. Ikaw ang babaguhin niya. May mga pagkakataon, mga kapatid ko, na sabi ng ating rabbi, back off. Huwag niyong ipilit ang gusto niyo. Back off. Layuan ninyo, sabi ni Santiago. I'm sorry, sabi ni Saulo. Kung si Saulo na nangaral for more than 30 years, sinabi ni Saulo, layuan ninyo. Huwag niyong i-entertain. Back off. Ano po? Sasabihin nyo, kasi pastor, baka sakaling dumating ang araw, wala kayong magagawa pag in-entertain nyo. Anong napakabuti ninyong gawin? Etong napakabuti ninyong gawin. Kaysa entertain ninyo, eto ang gawin ninyo. Ito ang pinakamabuting solusyon sa problema mo. Instead na magkisaw-saw ka sa kwento ng iba, eto ang gawin mo. Unang Tesalonica chapter 5. Ito ang gawin mo, kapatid. Since ikaw ay may pusong mababaw, natatakot ka na mawala ang kapatid dahil sa narinig mong problema niya, natatakot ka na maging dahilan para tumalikod ka, natatakot ka sa mga bagay na narinig mo. Ito ang gawin mo kaysa magkisaw-saw ka sa kwento ng may kwento. Ano po? Unang Tesalonica chapter 5 verse 17. Anong sabi niya? Magsipanalangin kayong walang patid. Yun ang magagawa mo. At ito ang pinakamabuti nating gawin kaysa magkisaw-saw tayo sa kwento ng may kwento. Ibigay mo sa, maalala mo sinabi ng rabbi? Ibigay mo sa akin ang iyong pamatok, sabi niya, at tanggapin mo ang aking pamatok, sabi ng rabbi, dahil ang aking pamatok ay magaan. Ipanalangin mo sa rabbi yung narinig mong kwento, ang mangyawi, sana hindi ito totoo. At kung totoo man na mangyawi, sabi niya, bigyan mo ng pangunawa ang aking kapatid na magbalik loob. Inihahabilin ko ang kanyang anumang suliranin sa iyo, mahal naming Ama, dahil hindi ko alam ang buong kwento. Pero ikaw, Amang Yahweh, sabi mo, alam ko. Alam mo yung buong kwento, kaya ikaw nakakaalam. Kung ano man yung mabuting solusyon, sabi mo, ikaw, Amang Yahweh, ang nakakaalam, kaya Amang Yahweh, ibinibigay ko sa iyo ang solusyon. Ikaw ang makialam, Amang Yahweh, kung kailangan mo makialam, wag ako. And then after that, magpasalamat ka. At maawa si Amang Yahweh na mag-i-intervene. After that, huwag mo nang entertainin yung kwento. Bakit? Tapos na yung kwento. Wala ka nang suliranin supposedly, tama? Pero kung after na nanalangin ka, kapatid, pinoproblema mo pa rin, abay kapatid ko, hindi na si Amang Yahweh nasa puso mo. Yung sarili mong makalaman, ang nasa iyo na bakit gusto mo lang talagang makisaw-saw sa kwento. Yun ang totoo. Hindi na si Amang Yahweh nasa puso mo. Bakit? Dahil kung nananampalataya ka kay Amang Yahweh, mananampalataya ka na sinabi ng kanyang mga apostol, ipanalangin mo yung mga kapatid mo na nangangailangan ng panalangin. Ano po? Pray, sabi niya, without ceasing. Huwag kang tumigil sa kakapanalangin. Kung gawin mong araw at gabi sa kapatid mo na inaalala mo na naging dahilan na wala kang kapagtutulog, ipanalangin mo araw at gabi. And after that,
hayaan mong si Amang Yahweh ang sumagot. Ano po? Huwag kang sasagot dahil sarili mo na ang sumasagot mo after that. Pilipos chapter 1 verse 9. Ito, ay ipinayon ng mga apostol, kaya ito din ang ginawa ng mga apostol. Sabi niya dito sa Pilipos chapter 1 verse 9. Pilipos, Philippi. Chapter 1 verse 9. Ito'y idinadalangin ko, sabi ni Saulo, ng inyong pag-ibig ay lalo't lalo pang sumagana nawa sa kaalaman at sa lahat ng pagkakakilala. Ito rin ang panalangin ko, na lalong madagdagan ang inyong mga pangunawa sa salita ng Ama, na kaya magkaroon ng discernment at tamang judgment. Bakit? Dahil ito yung kailangan natin araw-araw. Marami tayong mga naririnig na kwento, marami tayong mga nababasang kwento, marami tayong mga pinanonood na kwento na may kinalaman kung minsan sa ating pananampalataya, may kinalaman sa ating mga kapatid, may kinalaman sa ating mga sangbahayan, sa ating mga mahal sa buhay, sa dugo sa laman. Pero sabi, kayo ay magkaroon ng pangunawang kaalaman. At ito'y mangyayari lamang kung makakarinig kayo ng aral ng rabay at didinggin nyo ang aral ng rabay. Isama nyo ito sa inyong panalangin doon sa kapatid na inaakala ninyo na nangangailangan ng tulong. Ano po? Ipanalangin ninyo ang inyong kapatid, ano po, na nangangailangan ng sinasabi nating tulong. Ano po? So, talasasin po natin ang kwento. Colossus chapter 1 verse 9. Malapit na po. Ito na po siguro yung huling talata po natin. Colossus chapter 1 verse 9. Colossus 1:9. Colossus chapter 1 verse 9. Colossus 1:9. Dahil dito'y kami naman, mula ng araw na aming marinig ito ay hindi kami nagsisitigil ng pananalangin at ng paghingi ng patungkol sa inyo. Kung may narinig kayong kwento na may kinalaman ng kapatid, ipanalangin nyo na that moment. At ang ipanalangin ninyo ay ang positibo. Yung negatibo, sabi nyo, wag naman po sanang mangyari. Huwag niyong isipin yung negatibo na mangyayari. Baka kasi mawalan kanyang pananampalataya. Baka kasi humina. No, mga kapatid ko, ang mga salitang lumalabas sa ating bibig, tandaan ninyo, ay baka mangyari. Huwag naman sana. Ganito ang ating kapusuan? Yes. Ganito ang kapusuan natin. At hindi magandang kapusuan na ang mauuna nating maiisip ay yung negatibo. Ipanalangin nyo na ang lahat ng mga naiisip nyong negatibo, huwag naman sanang mangyari. Ang ipinalangin nyo, iyong positibo. No po, huwag naman po sanang mangyari yung mga naisip kong negatibo. At sabihin nyo kay Amang Yahweh, palitan mo ang aking kapusuan ng mga positibong pananaw at hindi negatibo. Yun ang gawin nating panalangin. Yun ang ating magagawa para may iwas natin ang ating sarili, no po, sa tiyak na kaguluhan. Huwag nating angkinin ang mga kaguluhan, hindi dapat nating tanggapin at problemahin. Bakit hindi ito ibinigay ng Ama sa atin? No po, hindi ito binigay ng Ama sa atin. Ibinigay sa atin ng Ama ang magandang buhay. Meaning pag sinabing magandang buhay, maayos, matiwasay, masaya at tahimik na buhay. Yun ang binigay sa atin. Ano po? Kaya huling talata natin dito sa Mangangaral, chapter 11, verse 9. Mangangaral, chapter 11, verse 9. Mangangaral 11. Ecclesiastes. Itong mga gawa natin. Pag ito'y ginawa natin, mga kapatid ko, sigurado, mawawalan kayo ng sakit ng ulo.
Mangangaral chapter 11 verse 9. Ikaw ay magalak o binata, kapatid na lalaki, kapatid na babae. Ikaw ay magsaya. Kapag ginising ka ng umaga, kapatid na lalaki, kapatid na babae, at sa lahat ng mga nakikinig, pati yung mga elders natin, magalak ka, magsaya ka, pasayahin ka ng iyong puso sa mga kaarawan ng iyong kabataan. Kapag may kalakasan ka pa, magsaya ka. Bakit? Ito yung ibinigay ng share ng Ama sa atin sa umaga. Bakit? Dahil hindi mo alam baka ito na yung huling umaga. Nobody knows. Kaya every time na tayo ginising ng umaga ng Ama, magsaya tayo. Huwag yung problema natin, gaano man kabigat yung problema natin sa buhay na ito. Kung ito yung ating huling araw, sana naman magsaya tayo at magpasalamat sa Ama sa ibinigay niyang paggising sa atin sa umaga. Lumakad ka ng mga lakad ng iyong kalooban at sa paningin ng iyong mga mata. Sabi niya, mali itong aking binabasa. Ha? Lumakad ka ng mga lakad sa kalooban. At gawin mo ang kalooban ng iyong mga mata, sabi niya, ngunit talasasin mo, sabi niya, na dahil sa lahat ng mga bagay na ito'y dadalhin ka ng Ama sa kahatulan. Magsaya ka, sabi niya, pero iwasan mo, sabi niya, na gumawa ng pagkakasala. Magsaya ka. Itong ibinigay ng Ama, yes. Pero iwasan mo na magkasala. Ano po? Iwasan mo na magkasala. Ano po? Iwasan mo magkasala. Kaya't ilayo mo ang kapanglawan sa iyong puso at alisin mo ang kasamaan sa iyong katawan. Ano sabi niya? Ilayo mo ang kapanglawan sa iyong puso. Huwag kang makisawsaw sa suliranin ng iba. Bakit? Ang kapanglawan ay nagpapapayak sa puso. It withered your soul. Tinutuyo ang iyong kaluluwa. Kaya wala kang saya paggising mo sa umaga. Wala kang galak sa puso mo. Bakit? Dahil ikaw ang nagbigay ng kapanglawan sa iyong puso. Alisin mo ang kasamaan sa iyong katawan. Ilayo mo ang kasamaan sa iyong katawan. Alam mo yung mga mahal mo sa buhay, na nagbibigay sa iyo ng mga problema, at mga salitang hindi dapat lumabas sa mga bibig at mga gawang hindi dapat makita, ilayo mo, kapatid ko, ang iyong sarili. Huwag kang makikipamatok sa kanila. Huwag kang makisang-ayon. Ano po? Sapagkat ang kabataan at ang kasirawaan ng buhay ay walang kabuluhan. Aanin ninyo ang buhay kung ganito naman ang buhay na inyong gagawin sa inyong sarili. Sayang. Ano po? Sayang ang buhay na ibinigay ng Ama sa atin kung tayo po ay tatanggap ng mga suliraning hindi naman dapat dapat gawing suliranin. Idagdag ko yung huling talata dito sa Kawikaan chapter 5 verse 18. Chapter 5 verse 18. Psalm chapter 5 verse 18. I'm sorry, Kawikaan. Yeah, Kawikaan. Kawikaan, sabi ko, Proverbio. Kawikaan 5:18. Ayan. Buti lang, andun yung darling ko na nakikinig. 5:18. Pagpalain ang iyong bukal at magalak ka sa asawa ng iyong kabataan. Meaning, pasalamatan natin ang ating Ama sa ating mga asawa na nagbibigay sa atin ng pagpapala. Mga kapatid ko, kung gusto nating iiwas ang ating sarili sa dagdag na kaguluhan, ano po, huwag tayo makisawsaw sa kwento ng iba.
yung problema na ibinigay ng Ama sa atin sa ating sariling sangbahayan, husto na. Yung problema natin sa buhay na ito, sa ating sarili at sa ating mga mahal sa buhay, husto na. Ano po? Yung problema ng iba, ulitin ko hanggat hindi idinadamay ang pangalan ninyo, huwag kayong mag-isawsaw. Dahil kung itong gagawin natin, abay mga kapatid po, hindi magiging maayos ang inyong buhay at hindi kayo mapapanuto. Hindi kayo makapagtutulog-tulog dahil pinoproblema nyo ang mga bagay na hindi naman dapat problemahin. Ito po. Mga kapatid ko, ito po yung aral ng Rabay. At sana tayo po'y may natutunan. Napakasimple po ng buhay. Kapag tayo po ay ginising ng Ama sa umaga, kung tayo po ay may makakain, kumain po tayo. Kung tayo may pupuntahan, puntahan po natin. Pero dapat nahingiti palagi sa labi. Isipin natin na baka ito na yung huling araw natin. Sa huling araw ba natin, iisipin natin na puro kabagabagan? Yung problema ng ating kapatid, iniisip natin. Yung problema ng ating mga anak. Now, hindi ko sinasabing huwag isipin, pero ang sinasabi ko, huwag ito yung maging dahilan para hindi kayo magsaya sa yung paggising sa umaga. Hindi ito yung maging dahilan para idagdag ninyo ang problema nyo, no? Yung problema nyo na meron na at dadagdagan nyo pa. Tayo po ay mahusto sa araw na ibinigay ng ating Ama sa atin. At ulitin ko yung sinabi niya kanina sa John chapter 14 verse 1, magtiwala tayo sa Ama at huwag tayong magulumihanan. Ano po? Tandaan natin ang sinabi ng ating Rabay, ibigay natin ang ating mga pamatok sa Kanya at ang ating puning pamatok ay ang Kanyang pamatok. And, yung sinabi ng mga apostol, manalangin ng walang tigil. Pray without ceasing. Ano po? Ito yung mga pwede nating gawin sa mga kapatiran po natin na nangangailangan ng ganitong mga kasagutan sa kanilang mga suliranin. Ano po? Kaya mga kapatid ko, tayo po sana ay may natutunan sa aral ng Rabay, and I pray tayo po ay lalong magtumibay sa ating mga pananampalataya. Salamat po sa inyong lahat mga kapatid, at purihin po ang ating Amang Yahweh. Purihin ang ating Rabay, Yeshua HaMashiach. Salamat po sa inyong lahat mga kapatid, at magandang gabi po. Hallelujah.